sa kanyang panahon. Malungkot mang sabihin, nakararami talaga ang mga kabataang mahilig sa kalayawan. Mapusok at matitigas ang ulo, kaya naman madalas sila'y napapahamak. Ito ang naging karanasan ni Kim sa ating dulang sa kanyang panahon. Sinungaling ka! Inay! Ba't niyo ako sinampal? Dahil sa lahat ng ayaw ko, yun niloloko ko! Sabihin mo, nobyo mo na ang lar na yun, di ba? Nay! Nakita ko akbay ka niya. Hinalikan ka pa niya sa pisngi. Bago kayo naghiwalay sa kanto. Natural lang naman po na magmahal ng tao. Wala. Nay! Aray ko! Kakalbuhin kita. Rosa! Rosa, bitiwan mo ang buhok ni Kim. Nasasaktan na ang bata. Ano ba nangyari? Bakit mo sinasabunutan si Kim? Dahil abiso ko. May nobyo na pala babaeng yan. Ano? Totoo ba yun? Wala naman po kami ginagawa masama, Day, eh. Yun naman ang pagliliya masama na yun eh. Di lalo na yung mga susunod yung gagawin. Anak, hindi naman kami tutol na magkanobyo ka. Pero sana lang, huwag mo na ngayon. Napakabata mo pa. Hindi mo pa nga tapos ang high school. Yan ay natupag mo. Ikaw layuan mo ang lar na yon. Kung ayaw mo lalo masaktan sa akin. At ang pag-aaral mo nga sikasuhin mo. Grabe naman yung nanay mo. Nakipag-boyfriend ka lang, sinaktan ka na. Masama talaga ang loob ko sa kanya, Dina. Para bang sa kanya, wala akong karapatang magmahal. Buti na lang si mama, hindi ganyan. Dahil kung ganyan yung mama ko, nako, baka nakipagtanan na ako kay Rex. Hindi ko kayang tagalan yung nanay mo. Buti pa nga si Itay. Mabait. Kaya lang ayaw din niya makipag-boyfriend ako. Oh, paano ngayon yan, Kim? Kung mo sabihin sa akin, lalayuan mo si Lar. Hindi, no. Mahal na mahal ko siya. Mag-iingat na lang kami ni Lar. Sasabihin ko sa school na lang niya ako puntahan. Kung kahit pa dito sa amin, okay lang. Anyway, friends naman sila ni Rex. Pwedeng manood ng sine, Lar. Gagabihin ako ng gusto. Baka magalit na naman sa akin si Inay. Ano ba naman yan? Lagi na lang ba tayong ganito? Pagkakwentuhan na lang kina Dina? Pasensya ka na. Hindi raw. Kesa naman sa ilayo ko ng tuluyan sa'yo ni Inay. Pero sa Batangas, dapat sumama ka, ha? Batangas? Oo. Oh, hindi mo pa alam. Hindi pa. Ano ba yun? Pupunta sa isang resort sa Batangas si Rex at Dina. At niyayaya rin tayo. Sabi ko, okay tayo. Ano? Paano yun? Ano gagawin ko? E di sabihin mo, si Dina lang ang kasama mo. Pupunta kayo sa resort ng kamag-anak nila. O siguro naman, papayag na ang parents mo. Matutulog na tayo, pero hanggang ngayon nakasimangot ka pa rin. Iinis kasi ako eh. Gawin na namang umuwi si Kim. O, sabi niya, nalibang siya sa pagkikipagkwentuhan sa kaibigan niyang si Dina. Hindi ako naniniwala.
May kutob ako. Oh. Hindi pa rin niya nilalayuan yung nobyo niya. Naku, huwag ko lang siya mahuhuli na kasama ang lar na yon. Tatamaan siya ng gusto sa akin. Rosa, hindi mo mapagbabago sa gulpi si Kim. Pinapangaralan naman natin siya, Pilo, pero hindi naman siya nakikinig. Rosa, ang... Nakipag-boyfriend pa rin siya ng maaga. Kaya kailangan masupil ang kalokohan niya bago pa siya mapahamak na tulad ko. Hindi maaari. Hindi pwede. Nay naman, kami lang naman po ni Dina ang pupunta sa Batangas eh. Wala naman kaming kasamang lalaki. Ano malay ko kung totoo yun? At saka isa pa, marami ang maaaring mangyari sa loob ng 2 araw. Oo nga. Tama ang nanay mo, anak. Anak, makinig ka sana. Para din naman sa iyo ang pag-iingat na ginagawa namin. Kaya ko naman pong ingatan ng sarili ko eh. Malaki na ako. Huwag nga matigas yung ulo mo, ha? Ay, Basta hindi ka sasama kay Dina sa Batangas. Tapos! suya talagang. Ano? Miss. Huwag kang bumulong dyan. Gusto mo? Rosa, Gusto mo? Rosa, Masaktan ka? mata sana. Tama na yun. Nasabi na natin sa kanya na ayaw natin. KJ naman ang parents mo, Kim. Oo nga. Nakakainis naman. Parang hindi naging bata. Paano ko makakasama niyan, Kim? Ayaw pala ni na Aling Rosa at Mang Pilo. Kaya nga namang problema ako, Dina eh. Huwag kang patalo sa kanila. Tumakas ka, Kim. Ha? Tatakot naman ako, Lar. Ha? Baka mahuli ako. Hindi tumakas ka kapag tulog na sila. Oh, Tama. Di ba? Magalit man sila pagising nila, wala na silang magagawa. Ay, salamat. Tulog na sina Inay at Itay. Ngayon, makakalabas na ako ng bahay. Kailangan magmadali ako. Hinihintay na ako ni Nalar sa may kanto. Tagal naman kasi bago makatulog si Inay. Para pag binabantayan ako. Hindi bale. Ang importante, makakalabas na ako. Makakalis ako. Makakapagbakasyon ako sa Batangas ng 2 days. Bahala nang magalit sila. Yes! Sa wakas, malapit na tayo sa Batangas. Masosolo ko na rin si Kim. At makakapagsarili din kami ni Dina. Hoy, mahiya nga kayong dalawa dyan. Pupunta tayo sa Batangas para maligo, ano? Tama si Kim. Maliligo tayo, hindi mag-honeymoon. Oh, ikaw naman, babe. Di ba may promise ka sa akin? Ay, tumahimik ka nga dyan, Oh, huwag ka na mahiya, Dina. Wala naman tayong pakialaman eh. Pagdating doon. Correct. Magagawa na natin ang lahat ng gusto nating gawin for 2 days. Hoy, magalan mo nga yung pagdadrive mo, Lar. Sobrang bilis, oh. Oo nga. Kinakabahan tuloy ako. Huwag kayong matakot. Kaya ko ito. Walang mangyayaring masama sa atin. Hayaan niyo sila. Ako pa. Oo, tama. Buti nga eh. Parang madali tayong makarating sa heaven. Oo nga. Teka, bakit ganito? Oh, bakit, Lar? Anong problema? Ayaw ko magat ang preno natin. Ano? God! Wala tayong break! Kapapit kayo! Mababagla tayo! Pilo, ano sabi ng doktor? Kumusta na rin si Kim? Ligtas na si Kim, Rosa. Kaya lang, Ano? Pinag-hindi pa na siya mga anak ko dahil sa disgrasyang yon. Sabihin mo,
sabihin mo, Pilo? Wala. Pero ang tatlong kasama niya sa kotse, lahat namatay. Ano? Diyos ko. Awawa naman sila. Halos hindi nga matanggap ng mga magulang ni Rex, Dina at Lar ang pangyayari. Salamat na lang at nakaligtas ang ating anak. Wala talaga ng Diyos kay Kim ang laganap. Dahil sa nangyaring ito, Pilo, palagay ko, dapat na nating sabihin kay Kim ang katotohanan. Anak, ano na ang pakiramdam mo? Hindi na po gaanong masakit ang mga sugat ko. Ay, salamat naman. Mabilis na tumatalab sa iyo ang mga gamot. Pero nalulungkot po ako. Dahil sa pagkamatay ni Lar. Malilimot mo rin siya, anak. Oo nga lang. Siguro talagang hindi kayo para sa isa't isa. At saka bata ka pa. May iba pang pag-ibig na darating sa iyo balang araw. Nay. Sorry po. Hindi po ako magpapasama sa disgrasyang yun. Kung hindi ako tumakas. Patawad po. Dahil sa katigasan ng ulo ko. Munti pa ako mamatay. Patawad din, anak, ha? Dahil napagbubuhatan kita ng kamay. Kasi gusto lamang kitang ingatan. Napakahalaga mo sa amin. Mahal na mahal ka namin, anak. Ayaw namin mangyari sa'yo. Ang nangyari sa akin noon, Ano pong nangyari, Nay? Kim, bunga ka ng kapusukan ko nung araw. Hindi si Pilo ang tunay mong ama. Ano po? Tinalikuran ako ng iyong ama. At si Pilo, siya ang nagpuno sa lahat ng pagkukulang sa atin ng lalaking yun. Kaya pala, ayaw ninyong makipagnobyo ako na maaga. O anak, ayaw ko matulad ka sa akin. Gusto ko magkaroon ka ng isang magandang kinabukasan. Sorry po talaga, Inay. Itay, kayon, higit ko na kayong nauunawaan. Ay, salamat naman, anak. Huwag mo na sana sayangin ang pangalawang buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Sa kanyang panahon, nakaaakit ang kapangyarihan. Kaya naman marami ang naghahangad na ito ay makamtan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Donato sa ating dulang sa kanyang panahon. O pagkatapos, anong nangyari, anak? Sabi ko po sa kanya, sige, suntukin mo ako. Hmm. Susumbong kita sa papa kong pulis. Ha! Atras siya, kahit mas malaki pa siya sa akin. Yak, natakot na yun. Tama lang ang ginawa mo para hindi ka binubuli. Naalala ko po kasi yung sinabi niyo sa akin eh. Mas mabuti na yung ako yung mambuli kesa ako ang mabuli. O, totoo yun. Kaya ikaw, huwag kang papayag na maapi, ha? Opo. Lumabang ka at isumbong mo silang lahat sa akin kapag sinaktan ka. At ako nang bahalang marap sa kanila. Opo, Papa. Tatandaan ko yan. Ikaw naman, Donato, oo. Oh, Bakit ba ganyan lang tinuturo mo sa apo ko? Kung wala lang sa ibang bansa ang asawa mo, Jack, pupunahin ka rin niya. inay, walang masama doon. Kaya may nangaapi dito sa mundo dahil may nagpapaapi. At ayokong maging ganun ang apo nyo.
para saan pa taging pulis ako kung hindi ko siya ipagtatanggol? Dapat turuan mo siyang lumayo sa gulo at magkaroon ng mababang loob. Lola, yung mga hindi lumalaban, duwag yun. At ayaw po namin ni Papa ng ganun. Di ba po? Oo, anak. Kaya sa akin ka makinig lagi, ha? Huwag mong intindihin yung lola mo. Sobra naman ang anak ninyo, Aling Salud. Masyadong mabigat ang kamay sa mga bata. Bakit, Martin? Ano ba ginawa ni Donato? Naglalaro yung mga anak ko. Oh, Napunta ho ron sa bago niyang kotse. Aba, binatukan niya agad yung mga yun. ano? Pwede naman ho niya pagsabihang lumayo dun para wag magasgasan yung kotse niya. Kaso, binatukan niya kaagad. At saka niya pinagsisigawan. Maria Josep, pasensya ka na, Martin, ha? Ako na humihingi ng paumanhin sa masamang ginawa ng anak ko. Tumisang kasi, pabigla-bigla itong si Donato, Porke pulis siya. Malakas ang loob niyang saktan yung mga hindi makagaganti sa kanya. Ganun ba yun? Ewan ko ba kung bakit ganun siya. Hindi naman namin siya pinalaking barumbado. Inay, dapat lang sa mga batang yun ang batukan. Dahil matigas ang ulo nila. Hindi maglaro sa bakuran nila. Ang ingay pa. Pero mali pa rin yung ginawa mo, Donato. Hindi mo anak ka mga iyon. Gusto mo bang gawin din ng iba yung kay Bonbon? Yan ang hindi nila magagawa sa anak ko, Nay. Dahil malilintikan sila sa akin. Mananagot sila. Kaya nga, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo ng kapwa mo. Anak, makinig ka naman sana. Para sa iyo naman yung sinasabi ko. Mali na gawin mo panakot sa mga tao ang kapangyarihang ibinigay sa iyo ng batas. Tama na ang usapang ito. Sinisira niyo araw ko Oh! Galing niyo, Papa! Tinamaan niyo yung target! Talagang magaling ang papa mo, anak. Alam niyo, paglaki ko, gusto kong maging pulis tulad niyo. Bakit naman? Kasi, idol ko kayo. At saka, parang walang makapang-api sa akin. Matalino ka talaga, Bonbon. Talagang walang uubra sa'yo kapag pulis ka. Lalo na kapag mataas ang ranggo mo. Kaya tama lang, nangarin mong maging pulis. Lito, Apo, Po, halika nang kumain at habang mainit pa itong pagkain, mamaya mo na ituloy ang pagbabasa mo. Sige po, Lolo. Oh, Lolo, Ano yan? may tatanong po sana ako sa inyo Tungkol saan? Bakit po ba hindi ko kinagis na ng nanay at tatay ko? Apo, buntis noon ang nanay mo sa iyo. Kaso niloko siya ng tatay mo. Sinawing palad naman na mamatay siya nang isilang ka. Kung ganun, talagang putok ako sa buho. Ano? Apo, may magulang ka. Huwag mong pansinin ang madalas na panunukso sa'yo ni Bonbon. Ingit lang yun sa'yo dahil mas matalino ka sa kanya. Minsan po kasi, Lolo, nakakabi ko na siya Lagi na lang niya akong pinapaya sa mga tao. Lagi niyang pinapanakot ang papa niyang pulis. Hayaan mo, Apo. Kakausapin ko si Salud, yung lola ni Bonbon. Baka sakaling mapagsabihan niya ang kanyang apo at makinig sa kanya. hoy! Putok sa buho!
Dali nga. Lagi mo na lang ako tinatawag ng ganun. Alam mo namang Lito ang pangalan ko ah. O bakit? Totoo namang puto ka sa buho ah. Kasi wala kang nanay tsaka tatay. Ha? Uwi na ako. Tiyak na inintay na ako ng lolo ko. Hindi ka lang pala putok sa buho eh. Bastos ka pa. Kinakausap pa kita, iiwan mo na ako. Eh, ano pa ba ang sasabihin mo? Tigilan mo ng pagsipsip sa advisor natin, ha? Alam ko naman eh. Kaya matataas yung mga grade mo sa test natin. Dahil sumisipsip ka sa teacher. Hindi totoo yan ha. Totoo yan! Kunwari, tinutulungan mo pa. Di mo naman ako kayang talunin sa mga test kung hindi ka sisipsip eh. Kasi matalino ako. Nag-aaral din ako mabuti, Bonbon. Kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Talagang hindi ako naniniwala sa'yo. Butok ka sa buho, no? Tama na ha. Walang nanay, walang tatay, putok sa buho! Putok, putok, putok! Ikaw ang tumigil ka dyan. Aray! Walang niya ka! Sinuntok mo ako, ha? Magdaman sa papa ko! Papa! Lolo! Oh, Bonbon! Bakit ka umiiyak? oo nga. Ano nangyari? Umahangos ka pa ng dumating. Kasi si Lito, Oh. tinuntok ako! Eto! Oo nga. Walang yan yun. Hindi na natakot sa kinalaban niya. Huminahon ka. Anong yung minahon na Ka yan? munang basta magalit, Donato. Alamin muna natin ang punot dulo ng lahat. Inay, sinuntok ang anak ko, tapos sasabihin niyo, huwag akong magalit. Anong klaseng payo ba yan? Pupuntahan kong walang yung bata yun. Igaganti kong anak ko. Sargento, pasensya na kayo sa apo ko. Nabigla lang siya sa pagkasuntok sa anak nyo. Nagalit lang talaga sa pagtawag sa kanya ng putok sa buho ni Bonbon. At ang ibig niyo sabihin, kasalanan ng anak ko, ganon. Ang ibig kong sabihin, hindi naman po palaaway ang apo ko eh. At ang anak kong palaaway. Ang hirap sa inyo, Mangklaro. Matanda na kayo, wala pa kayong pinagkatandaan. Ang sakit nyo naman magsalita, Sargento Donato. Tama na po, Lolo Claro. Dahil ipinagtatanggol mo pang apo mo, kasalanan naman niya talaga. Maniwala po kayo. Si Bonbon po talagang nangulang mga sar. Sinungaling! Kahit sa akin. Sinungaling ka! Dapat sa'yo turuan na leksyon. Sargento, teka, babarilin yung apo ko. Lolo. Huwag naman, Sargento. Huwag, ha? Bata yan eh, maawa ka. Ganon! Kung ganon, magsama kayo! Lola, salud. Nagsisisi pa ako. Ana, di ko nalagay ng sarsilito. Para hindi niya ako sinuntok. Kasi manahingit ako sa kanya eh. Kasi palaging matataas ang nakukuha niyang grade sa test namin. Sana nga, Apo. Hindi mo na lang tinawag ang papa mo. Sana makaligtas si Nalito sa kamatayan. Huwag sana sila mamatay. Apo, sandali ah. Matawag yung anak ni Claro na nagbabantay sa kanila sa ospital. Hello, Nida? O ano, kumusta na? Ano nalagay ng maglolo? Ha? Lola, bakit po? Ano po sabi nung kausap niyo? Patay na sina Claro at Lito, Apo. Hindi sila nakaligtas sa pagkabaril ng baba mo. Ibig sabihin? Bibilang ko si Papa? Ayoko! Ayoko makakulong si Papa! Ayoko!
Inay, mabuti dumating na kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Hinintay ko pa yung tawag ng nagbabantay kina Claro. Kaya ngayon lang ako nakapunta Kumusta ho? Nagkamali na ba si Mang Claro? Si Lito, ano nang nangyari sa kanya? Inay, kahit sagutin pa natin ang lahat ng gastos nila, at bigyan pa natin sila ng pera, gawin nyo. Ang importante, makalaya ako dito. Anak, tatagan mo sana loob mo. Ano pa ibig nyo sabihin? At bakit kayo umiyak? Ano na ba nangyari? Wala na yung mga binaril mo. Oh, Patay na si Nalito at Mang Claro. hindi. Diyos ko. Ano itong nagawa ko? Paano na ako ngayon? Paano na? Kung nakinig ka lamang sana sa akin noon, na lumayo sa gulo at maging mahinahon, hindi mo sana sasapitin ito eh. Patawarin niyo ako, Nay. Patawarin niyo ako. Sikapin mo magpakabait dito, anak. Hihintayin namin sa iyong paglaya. Patawarin mo po ako, Diyos ko. Naging mapagmalabis ako. Patawad po. Sa kanyang panahon, may mga taong kinaiinisan at pinagtatawanan ang pagiging maingat ng kanilang kapwa. Para sa kanila, nagiging sanhi iyon ng kabagalan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Demetrio sa ating dunang sa kanyang panahon. Demetrio! Sobrang bilis mo namang magmaneho, anak. Mag-minor ka naman, baka maaksidente tayo. Nay, huwag kayo mag-alala. Hindi tayo madidisgrasya. Ay, kung magmaneho ka naman kasi parang solo mo yung kali eh. Sinay talaga. Hindi lang naman ako mabilis mag-drive Maging yung mga nakakasabay natin kanina dun sa Commonwealth. Ay, pero hindi silang anak ko. Ikaw. Kaya ikaw ang pinaalalahanan ko. Malapit sa disgrasya, tumatakbo ng matulin, anak. Nay, ihahatid ko kayo sa kaibigan nyo. And then papasok ako sa opisina. Kaya natural lang na magmadali ako. Ginto ang oras, Nay. Kaya dapat mabilis tayo. Ay, nako talaga, ikaw pabihira ka. Kung alam ko lang na ganyan ang katwiran mo, nag-tricycle na lamang sana ako. Eh, para akong mamamatay sa nervous dyan sa ginagawa mo eh. Oo, sige. O, ayan o. Nagminor na ako. Kumalma na kayo. Nay, nagdala ako ng merienda natin dito sa kwarto nyo. Kain ho tayo. Sana'y tinawag mo na lamang ako, Minda. Para doon na lamang tayo sa kusina. Nakakahiya naman sa iyo. Nay naman, manugang niyo ko. Kaya hindi ko rin dapat mahiya. Hilo po kayo eh. Mataas yung blood pressure kanina. Kaya nga hindi ko na nga kayo pinakilos. Ay, paano ba naman? Ninervyos ako ng gusto sa asawa mo. Ay, kasero pala yung anak ko. Hindi nga pala kayo nakakasakay sa sasakyan niya. Kaya hindi niyo alam. Matagal na kung ganun yung anak niyo. Ano? Ay, buti hindi siya na-aksidente. O kaya nakaka-aksidente. Tingin ko kaya mayabang yun. Dahil hindi pa niya nararanasan alin mo sa sinabi niyo. Ay, pero hindi sa lahat ng panahon lagi siya makaiiwas. Kaya mas mainam pa rin ang mag-ingat. Lagi ko naman ho siyang pinaalalahanan. Naku, magtalo lang kami nun.
Junior, Remy, papasok na ba kayo sa university? Opo, tay. Maaga pa. Mabuti na po yung maaga kami, tay. Para sure na hindi po kami malate. Hindi lang basta masipag ang mga anak mo, Demetrio. Maagap din sila. Kung sabagay, okay yan. Hindi nyo sinasayang ang paghihirap namin ng nanay nyo. Isa pa, sabi nga, time is gold. Kaya hindi dapat magsayang ng panahon. Kaya nga maski sa pagbabiyahe, ayoko nang mabagal. Aksayado sa oras yun. Iba naman ang ginagawa mo. Kaskasero ka talaga. Si Nanay Ursula nga, tumaas yung BP dahil sa takot sa iyo. Nako. Tama na nga. Alin na kayo, Junior. Oh, Remy, ihatid ko na kayo sa university. huwag na po, tay. Kami na lang. Kaya na namin. At saka, iba po yung dadaanan ninyo eh. Papasok sa office. Maabala pa kayo. Sige. Sasakayan ng jeep ko na lang kayo ihatid. Mahihirapan kayong kumuha ng tricycle dito dahil ginagawa ang kali natin. Wag na po, tay. Maglalakad na lang po kami ni Kuya Junior. Maaga pa naman ho eh. At saka parang exercise na po namin yun. O, nakita mo na. Pati mga anak natin, takot sumabay sa iyo. Naku, bahala na nga kayo. Kung ayaw niyo sumabay sa akin, di wag. Ba't ngayon ka lang, Gaspar? Late ka na. Muntik na kasi kung madisgrasya, Demetrio. Ano? Sa bagal mo? Huh? Sa ingat mong magmaneho? Munti ka pa madisgrasya? May nag-overtake kasi sa akin. Kinabahan ako eh. Muntik na ako. Ay, huminto muna ako. Nagpalipas ng ilang minuto. Ang dapat kasi pare, paminsan-minsan rumatsada ka rin. Oo. Para hindi ka laging inuunahan at napag-iiwanan. Ano ba yan? Ang tagal naman tumigil ng ulan. Siguradong mahihirapan akong sumakay ngayon. Kailangan pa naman makauwi na ako. Ang dami ko pa naman gagawin. Ayoko naman pasundo kay Itay. Natatakot ako pag nakasakay sa kotse niya eh. Bakit naman kasi ganun siya? Pag nagkakotse ako balang araw, hindi ko siya tutularan. Ano ba to? Ulan pa rin ang ulan. Bahala na nga. Titiisin ko na lang ang takot ko. Papasundo na lang ako kay Itay. Minda, may sakit ba sina Demetrio at Femi? Ay sabi ho nila eh, masakit ang kanilang ulo. Masakit ang ulo? Oo. Sabay pa sila? Oo. Bakit hindi sila uminom ng gamot? Eh pareho hong ayaw minom. Ang sabi mawawala din naman daw yung nararamdaman nila. Dalawang araw na silang ganyan. Ay, Minda, hindi kaya may ibang dahilan yan? Ano naman po kaya ang ibang dahilan? Ay, kausapin mo sila. Kung hindi man magsabi sa'yo ang aking anak. Jack, ang aking apo magtatapat. Mabait na bata si Femi. At hindi siya sinungaling. Remy, pwede ba tayong mag-usap? Ano yan, Tay? Sabi mo sa akin, ipinagtapat mo ba sa kanila ang nangyari nung isang araw? Sabi niyo huwag sabihin. Kaya nananahimik ako. Mabuti. Kalimutan mo na yan, anak. Kalimutan, Tay? Ganyan na ba talaga kayo? Wala naman nakaalam. Walang nakakita. Pero nakita ko yun, Tay! At hindi pa ako matahimik dahil doon. Para lagi ko nakikita ang nakakaawa. Tama na. Basta itikom mo ang bibig mo.
kung ayaw mong masaktan kita. Bakit kayo narito, Inay? Kuya Jun, Kanina pa nakaalis si Itay. Kaya ngayon, pwede ka na namin kausapin ni Inay. ha? Tungkol saan? Narinig namin ang Kuya Jun mo yung pagtatalo yung dalawa ng iyong tatay. Ano ba nangyari, Femi? Na ayaw ni Itay na sabihin mo sa amin. Gusto pa niyang kalimutan mo yon? Bakit ba? Nay, Kuya Jun, Oh, Bakit umiiyak ka? Sabihin mo, ano yun? si Inay po, Oh, nakasagasa ng bata. Nung gabi sinanggap po niya ako. ano nangyari sa bata? saan niyo siya dinala? Dumating ako, wala kayong lahat dito sa bahay. Wala rin luto pagkain. Saan ba kayo nagpunta? Hindi ka man lang tumawag o nag-text sa akin, ah. Galing kami sa lamay. Lamay. Sino namatay? Yung batang nabundol mo. Nung sinundo mo si Femi. Sinabi sa inyo ni Femi? Narinig namin ni Inay ang pagtatalo niya ni Femi, Itay. Oh, Kaya pinilit namin siyang magkapat. Agad kami nagbalik doon sa lugar na kung saan siya na-disgrasya. Nagtanong-tanong. Hanggang sa matagpuan namin ang burol ng bata. Demetrio, wala kang awa? Hindi naman lang sa tinulungan. Ganong kayo na nga nakasikasa sa kanya. Junior. Minda. Hindi ko naman sinadya yun. Mabilis ang takbo ko. Hindi na ako nakapagpreno. Kasi hindi ka tumatanggap ng paalala. Para sa iyo, ikaw ang laging tama. Kung tinulungan yung dalagitang yun, maaaring hindi siya naubusan ng dugo. Nabuhay pa sana siya. Patawarin niyo ako. Hindi ko rin gusto nangyari. Napapatawad ka lang namin. Kung haharapin mo ang kasalanan mo. Minda. Mahirap lang ang pamilya ni Jane. Ang dalagitang nabundol niyo. Na-stroke pa ang tatay niya. Sarili niyo pa rin bang iisipin niyo? Hindi ba kayo maaawa? Demetrio, anak. O ano, kumusta ka na dito? Maayos naman pong trato sa akin dito. Nay, nakausap na ba ni Minda ang pamilya ni Jane? Yung dalagitang nabundol ko. Inuntahan na ng iyong mag-ina. Pero sabi niya, hindi siya nakatitiyak na papayag ang mga magulang ng bata sa areglong gusto mo. Nagsisisi po ako sa ginawa ko, Inay. Sana mapatawad nila ako. Patawarin niyo rin ako sa hindi ko pakikinig sa inyo. Ngayon, napipintong masira ang buhay ko dahil sa kayabangan at kawalan ko ng ingat. Sa kanyang panahon, hindi madali ang maging isang guro. Sila ang nagiging pangalawang magulang sa paaralan ng mga kabataan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Vilma sa ating dulang sa kanyang panahon. Mang Sendong, heto pong bayad ko dito sa uupahan ko. Advance and deposit po ito. Oh, salamat, Vilma. Oh, siya. Maiwan ko na kayo nitong kaibigan mo, ha? Sige ho. Sige ho. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako sa bahay namin, ha? Opo. O ano,
Okay na ba talaga sa'yo ang kwartong ito, Vilma? Oo naman, Rizel. Buti nga may sariling banyo at lababo dito sa kwarto, oh. Solo ko pa, hindi na ako lalabas para magbanyo. At mura pa ka mong upa. Di tulad dun sa dati mong tinitiran. Mahal, pati tubig at kuryente. Sinabi mo pa. Kaya lang alam mo, Hmm. mukhang type ka nung anak nung kasera mo. Ano? Oo. Oh, ikaw talaga. Kasi ang lagkit ng titig sa'yo. Mukhang siyang magiging una mong manliligaw dito. Chinchin, Ay, kayo po pala, Ma'am Sandoval. bakit mamon na naman ang tanghalian mo? Huwag mo sabihin hindi na naman nakapagluto ang yaya mo. Opo, Ma'am. Tinanghali po uli ng gising eh. Pero mali na laging ganyan ang lunch mo. Dapat nga masustansya ang kinakain mo. Kaya dapat sabihin mo sa daddy mo ang ginagawa ng yaya mo. Para pagsabihan niya yun. Kasi po, baka po kurutin at pingutin po ako ni Yaya pag nagsabi po ako kay Daddy. Ha? Bakit? Ginagawa ba niya yun sa'yo? Opo, Ma'am. Pag hindi ko po siya tinulungan sa mga gawain sa bahay. At pinagtatrabaho ka pa niya? Opo. Hindi tama ito. Sobra na yung yaya mo. Maraming salamat sa concern mo, Ma'am Vilma. Sir, mahal ko po ang profesyon ko at ang mga estudyante ko. Kaya mahalaga sa akin ang kanilang kapakanan. Ang totoo, hindi ko alam na ganito ang ginagawa ng babaeng yun sa anak ko. Kasi kapag nasa bahay ako, mabait naman siya sa bata. Maasikaso. Nagkukunwari siya kung ganon, Sir Marvin. Marvin na lang, Ma'am. Para maging komportable tayo sa isa't isa. At Vilma naman ang itawag ko sa'yo. Okay ba? Okay, Marvin. As I've said, nagkukunwari lang ang babaeng yun. Dahil nagagawa niyang saktan, pagtrabahuhin at pakainin na hindi tama si Chinchin pag sila na lang dalawa. Makikita sa akin ng babaeng yun. Paalisin ko na siya sa bahay. Baby, I'm sorry ha. Hindi ko alam. Salbahe palang nakuha kong yaya mo. Don't say sorry, Daddy. It's not your fault. Salamat sa pangunawa mo, anak. Mabuti na lang. Sinabi sa akin ni Vilma ang lahat. Mabait po talaga si Ma'am, Daddy. Minsan nga po, pag nakita niyang mamo ng lunch ko, binibigyan niya ako ng baon niya. Talaga? Yes, Daddy. Dapat pala talaga. Pasalamatan ko siya. Gwapo pala ng daddy ni Chinchin, Vilma. Mayaman, ha? Kaya lang wala ng asawa. Kasi nga, namatay ang misis niya sa pagsilang kay Chinchin. Kawawa naman ang batang yun. Hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Tapos, salbahe pa yung naging yaya niya. Ay, tama ka. Kaya nga, magaang ang loob ko sa batang yun. Dahil naaawa ko sa kanya, bukod pa sa mabait at matalinong bata. Uy. Yung anak no kasera mo, ayun no. Ha? Mukhang inaabangan ka. Parang lasing. Hi, Vilma. Pauwi na ba kayo? Oo, primo. Ganon. Sige. Ingat sa paglakad, ha. At saka minsan, dadalawin kita sa bahay mo. Sasamahan kita doon, ha? Good morning, Ma'am Vilma. Oh, Chinchin. Ang aga mong dumating ah. Nihatid po ako ulit ni Daddy. Hi, Vilma. Hi.
Kumusta, Marvin? May nakuha ka na bang bagong yaya para dito kay Chinchin? Ayaw na ni Mama na kumuha pa ako eh. Ang sabi niya, siya na lang daw ang titingin sa apo niya. Luluwas na nga siya ngayon eh. Di mas okay. Sure na mapapabuti si Chinchin. Ma'am, meron po ko ibibigay sa inyong flowers and chocolates. Galing po kay Daddy. Ha? Paraan ko yung para magpasalamat sa'yo. Dahil sa kabutihan mo sa aking anak. Primo, anak, Tay, sino bang sinisilip mo dyan sa bintana? si Vilma, tay. May bisita siyang mayamang lalaki at may kasamang batang babae. Naliligaw kaya sa kanyang lalaki yun? May dalang regalo eh. Wala namang masama kung manligaw man. Dahil dalaga naman si Vilma at isa pang teacher. Gusto ko si Vilma. Ayoko mapunta siya sa iba. Primo, hindi ka papatulan nun, anak. Kasi, bukod sa hindi mo tinapos ang pag-aaral mo, lasenggo ka pa. Tay naman. Makinig ka, ha? Kung gusto mong may matinong babaeng pumatol sa'yo, magpakatino ka rin. At huwag puro alak ang inaatupag mo. Tulog na tulog ang mahalik ko. Hindi niya alam. Nakapasok na ako dito sa kwarto niya. Magiging akin ka ngayon, Vilma. At kapag pumalag ka, ang bote ng alak na itong ipapalo ko sa'yo. Huh? Bilis mo lang mo. Primo? Ako nga, Vilma. Oh, di ba sabi ko sa'yo noon, dadalawin kita minsan dito? Narito na ako ngayon. Sasamahan kita. Wag, Primo. Maawa ka sa akin. Ikaw ang maawa sa akin. Noon pa akong patay na patay sa'yo. Huwag ka sumigaw. Vilma! Tumahimik! Tumahimik ka! Rysel. Ako nga, Vilma. Salamat sa Diyos at ligtas ka na. Sinakluluhan ka kaagad ni Mang Sendong. At nung iba niyong kapitbahay, nung marinig yung sigaw mo. Walang iyak si Primo. Dinagtangka niya ako halayin. Dahil nalaman ako, pinagsasaksak niya ako. Tama na. Baka mabinat ka. Dahil sa kanya, naperwisyo ang pagtuturo ko. Kawawa naman ang mga estudyante ko. Huwag mo muna silang intindihin. Nasa na walang iyang yun? Nasa si Primo? Mismong si Mang Sendong ang nagsuko sa kanya sa mga pulis. Mabuti naman at hindi siya kinonsinte. Alam ko mabuti kang tao. Tapat sa propesyon. Kaya hindi ka pinabayaan ng Diyos. Alam na nga pala sa school yung nangyari. Bukas, dadalaw yung mga estudyante mo. Pati na yung ibang mga teacher. Sina Chinchin at Marvin naman, darating uli mamaya. Uli? Oo. Lagi silang nandito nung wala ka pang malay at binabantayan ka. Ngayong magaling ka na, Vilma. Iyahatid na kita kina Rysel. Kinausap ko na siya. Oo nga. Para maingatan ka. Abay, mahirap na. Tsaka iba na yung lagi kang may kasama sa bahay. Mukhang kayo na nagplano para sa akin, ha? Tama ka. Doon ka na muna titira. Habang hindi pa tayo na ikakasal. Ano? Grabe ka, ha? Hindi pa nga kita sinasagot kasi agad yung sinasabi mo. Sasagutin mo din naman ako, di ba? Dahil mahal mo rin ako. Alam ko yun. Kaya nga, pinangatawanan ko na nobyo mo ako.
sa harap ni na Mang Sendong. Ganon? Oo. Grabe ka. Binantayan mo lang ako. Alam mo na agad ang feelings ko. Di ba totoo naman? Huwag kang mag-alala. Di naman kita pipigilan magturo eh. Kahit mag-asawa na tayo. Talaga? Totoo? Totoong totoo. Dahil mahal ko rin ang profesyon mo. Sa kanyang panahon, ang tukso ay sadyang nasa paligid lamang ng tao. Kaya naman dapat na alam niya ang pag-iwas dito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Almina sa ating dunang sa kanyang panahon. Ate Alvina, bakit ba wala kang ganong kumain? Masarap naman itong luto ni Lola Tinay ah. Siya nga naman, Almina, apo. Palagay ko may problema tong apo natin, Tinay. Kanina ko pa napapansin na matamlay siya buhat pa nang dumating dito eh. Tama ba yung lolo Gimumo? May problema ka nga ba? Opo, Lola. Sabi ko na. Pinaalis na po ako sa pinapasukan kong tindahan. Ha? Bakit ate? May nagawa ka bang hindi nila nagustuhan? Sabi po ng amo kong babae, makupa daw po akong kumilos. Pero alam ko hindi naman po yun ang dahilan eh. Anong dahilan, apo? Nagsiselos po siya dahil sa pagiging malapit sa akin ng asawa niya. Pero hindi ko naman po iniintindi yun eh. Trabaho ko lang pong inaasikaso ko. Ay siya, huwag ka na umiyak. Makakakita ka pa naman ng ibang trabaho. Tiyaga ka lang. At huwag mawala ng pag-asa. Ang inaalala ko po kasi, Lola, ang pangangailangan ng anak ko. Totoo palang sinabi sa akin ni Lola Tinay. Nagmumukmuka dito sa kwarto niyo ng anak mo. Nalulungkot lang ako, Lani. Huh? 1 week na ako walang trabaho. Ayoko maging pabigat pa kami ng baby ko kina Lola at Lolo. Sagot na nga nila si Don eh. Pati ba naman kami ng anak ko? Bakit naman kasi? Maaga kami iniwan ni Naldo. Wala ka nang magagawa doon. Isang taon lang patay ang asawa mo. Kaya dapat move on ka na. Sinisikap ko naman eh. Pero nahihirapan ako. Lalo na nawalan pa ako ng trabaho. Kahit hindi ko naman kasalanan. Best friend, matutulungan kita sa parting yan. Nangangailangan ng kahera yung grocery na malapit sa amin. Kung gusto mo, sumama ka sa akin bukas para makita ka ni Mr. Alex Ching. Sir Alex, tapos ko na po yung iniutos niyo sa akin. Pwede na po ba akong umuwi? Ikaw talaga masyado masipak. Ganda pa. Mahalaga po sa akin itong trabaho ko, sir. Kaya nagsisipag po ako. Ako talaga binib sa'yo. Kasi bait ka pa. Sige na po, sir. Aalis na po ako. Gabi na po eh. Ano? Madalas kang hawakan sa kamay at akbayan? Oo, Lani. Naiilang nga ako eh. Kasi tinutokso ko ng 2 kong kasama sa grocery. Sabi nila, may gusto ro sa akin si Sir Alex. Ay nako, mag-ingat ka sa intik na yun, Almina ha. Babaero yun. Siguro yun yung dahilan. Kaya madalas silang magpalit ng kahera. Ano ba naman kasi to? Doon sa dati kong pinapasukan, babaero naging amo ko. Kaya pinagselosan ako ng asawa niya.
Dito naman, babaero pa rin ang amo ko. Yun nga lang, hindi nagpupunta dyan yung asawa ni Mr. Ching. Naiisip ko lang, bakit kaya ganito? Wala na ba ako mapagtatrabahuhan na matatahimik naman ako? Alam mo kung minsan yan ang hirap sa maganda. Lapitin kahit may asawa na. Bibiro ka pa dyan. Uy, kasi naman masyado ka seryoso. Wala namang trabaho, walang problema. Kaya ikaw, mag-ingat ka na lang. Sir, Oh, tawag niyo raw po ako. oo, Almina. Ikaw talaga ganda. Kaya pag ikaw kita ko, ganda-ganda ni alaw ko. Oo, di ba? Sir, wala pong bantay sa pwesto ko. Alam mo, kaya tawa kita. Sabihin ko lang na saway ka sa akin mamaya magtinin. O, lungkot kasi kain mag-isa eh. Kaya gusto ko kasabay ka. Pasensya na po sir, pero hihintayin po ako sa bahay namin eh. Uy, ikaw naman, oh. Ako, boss mo. Tatanggi ka. Baka kung ano po kasing isipin ng mga kasama ko. Baka malaman pa po ng asawa ninyo. Huwag ka takot sa asawa ko. Baka niya yung kamay ko. Ako bahala sa kanya. Mr. Ching, ang kamay ko po, pakibitiwan lang po. Almina, ikaw gusto ko. Ho? Kung papaya ka, tayo dalawa. Kahit hindi ka na trabaho dito, ako bahala sa'yo. Lola, dahil hindi po ko pumayag sa gusto ng boss ko, inalis niya po ako sa grocery. Hindi rin pala maganda ang ugali ng amo mong yon. Bakit ganun, Lola? Tapat naman po ako sa trabaho ko. Pero bakit nangyayari sa akin to? Apo, pagsubok lang yan sa'yo. Mabuti ka nakakaiwas ka eh. Sa mga tuksong lumalapit sa'yo. Puro na lang po ba pagsubok? Paano na po kami ng anak ko? Paano ko siya mabibigyan ng magandang kinabukasan? Kung lagi na lang ganito ang mangyayari sa akin. Huwag kang mawala ng pag-asa, Almina. Mapagtatagumpayan mo rin yan. Basta huwag kang bibitiw sa iyong pananalig sa kanya. Naawa po ako kay Ate Almina. Lola, Lolo. Ganon din naman kami doon. Dahil nadarama namin na pinanghihinaan siya ng loob. Hindi siya dapat magkaganon. Ang dapat, huwag siyang sumuko. Ituloy pa rin niyang paghahanap ng paraan para mabuhay ng maayos. Nahihiya po kasi sa inyo si ate. Bakit? Iniintindi niyo na nga po ako. Ngayon, pati siya nagiging intindihin niyo na rin. Hindi siya dapat mahiya. Apo namin kayo. Mahal namin. Tama lola mo. Kaya hindi namin kayo maaaring pabayaan. Kahit naman po ako nahihiya rin sa inyo eh. Ang gusto ko po sana makatulong sa inyo. Kung talagang ibig mong makatulong, sumama ka sa amin ng lolo Gimumo. Ipakiusap natin sa Panginoon Diyos ang ating pamumuhay upang tulungan niya tayo. Lalo na ang iyong ate Almina. Ate Almina, bakit ka namili ng saging at kamote? Magluluto ako ng banana Q at kamote Q. Gagawa rin ako ng turon. Tapos, ititinda ko sa labas mamaya. Para kahit paano kumita ako. Naiinip na ako dito sa bahay. Okay yan ate. Dapat magtinda ka rin ng palamig para may maiinom yung mga bibili sa'yo. Oo nga, no? Gagawin ko nga yan. Para pati inumin. Sa akin na rin sila bibili. Good morning po, Lola Tinay. Ay, Lani, ikaw pala. Ay, good morning din. Ay, wala din yung kaibigan mo. Ay, saan po nagpunta? Sinama niya si Dondon.
mamimili silang magkapatid. Simula kasi bukas, abay magtitinda na rin si Almina ng almusal diyan sa labas ng bahay namin. Aba! Mukhang nawili sa pagtitindang kaibigan ko, ha? Ay, tama ka. Ay, malakas ang kita niya sa pagtitinda. Alam nyo, para sa akin, mas okay kung mapapaunlad niya ang negosyo niyang yan. Dahil dyan, wala na siyang among babaero. Mga apo, maaga yata kayong nagsara ng karinderya. Opo, Lolo. Maaga po kasing naubos ang tinda naming ulam ni ate. Ay, nako, natutuwa kami ng lolo niyo. Dahil tinutulungan mo ang ate mo sa kanyang negosyo doon. Sa halip na magtrabaho pa po ako sa iba, di kay ate na lang po. Kaya nagkakatulungan po kami, Lolo, Lola. Alam niyo po, ngayon ko na-realize, yun pala mga nangyari pagsubok sa akin ay daan upang mabuhay ko po ng mas maayos ang anak ko. Dahil mas malaki po ang kita ko ngayon sa karinderya ko eh. At nangyari ito dahil napagtagumpayan mo ang mga tuksong lumapit sa iyo. Tama po kayo, Lola. Hindi nga po pala ako dapat na mawala ng pag-asa.